Maliban sa rice na nagbidabidahan, nga naghilaw-hilawan, so nadelay kami ng konti. So everything naman tita, maliban nga sa rice na hilaw, everything sa check naman, perfect na. Paalis na kami, nagdrama-drama pa nga si Uncle. Akala ba naman na kung mga ilang buwan kami na paalis, isang araw lang naman. Dapat alas 10 ng umaga, ando na kami sa aming tagpuan, tita. Kasi nga yung aming sasakyan, hindi ito siya four-wheel drive. Kaya baka malubong kami, baka pupunta man kami sa beach. Pagdating namin doon, nandoon na si Tita Joanne, tsaka yung mga anak niya, pati si Tito. Ihatid man sila ni Tito. Hanggang dumating na yung aming pabida-bida na leader. Oh, diyan na si Tita, yung nakapula. Kasi nga siya yung mastermind. Dito lang kami sa unahan ng airport, tita. Maganda lang siya. Malapit lang. Mga ilang minuto lang din galing sa aming bahay. Pero nga papunta tayo sa dagat. Kaya at saka mga lihid tayo dito sa kilid ng dagat. So dapat wala pa yung tubig. Nakalahos na tayo. Nag-check na si madam kung okay lang bang sasakyan ko. Okay lang nagawigol-wigol siya. Parang nagalutaw-lutaw kami sa clouds ba kasi maraming nga mga bida-bida na sand. Pero maganda, tita, kasi malayo pa yung tubig. So, for sure, hindi talaga tayo malulubong. Yung ma-i-stack ba? Kung sakali man ma-stack, yung mga dalawang nauna sa atin, mga four-wheel drive yan sila, kaya nila tayong bunlutin o hilain ba para malabas tayo kung sakali. Pero perfect naman, tita. Hanggang dumating na tayo doon sa unahan, ang ganda ng beauty. Pero hindi kami dito kasi medyo maitim-itim ang lupa dito. Tsaka hindi ba best sa camping-camping. Doon talaga sa unahan daw yung paradise. Kaso nga, yan yung ating taga-video ngayon. Kaya pasensya na kayo sa mga kurog-kurog kasi siya nga yan. Sabi ni tita, kaya pa. Sabi ko, kaya pa. Ako pa yung nagalutaw tong sasakyan ko. High-tech tong aming sasakyan. Pero nag-aigong-igong na siya ng konti, So masaya talaga hanggang na dumating na kami dito, malapit natin. Parang feeling ko natin nalulubong na kami ng konti kasi medyo na yung lupa. Hanggang paakyat na doon, ibungga talaga yung mga sasakyan nila. Umakyat yung nga ba to? Yung akin, hindi pwede. Kaya alam mo, pang highway lang ito siya. Sasakyan man ito ni Lula. Sabihan ko kaya siya bukas na palitan niya ng four-wheel drive para ready na sa camping ko. Joke lang. Mabuti na lang jud talaga mamabait tayo na kumari no, sinundo man kami niya ng kanyang sasakyan para hakutin yung mga aming mga kargamento diyan para makatawid nga kami doon sa may bato. Maiwan lang dito muna yung aming mga baby girl kasi nga hindi sila makalahos dahil sa pabida-bida ng mga bato na yan. Mahirap kasi tita, baka ba masira ba, so mas mabuti na yung safe diyan. Kinalusuhan ko lang ng malalaking bato tita yung wheels niya para kung sakali maabot ng tubig hindi siya anurin ba, hindi nga daan natin yan sa sasakyan. Baka palayasin ako ni Lula. Hindi man yan akin. So buti na lang pagdating namin doon tita sa campsite, yung aking bida-bida na tent ay natayo na siya talaga. Titingnan niyo ba? Perfect. Wala nang mga kamay na maiipit at mapupulpog ngayon kasi si Tito Daniel at si Tita Pritzy maaga pa sila nagpunta dito. Naghatid na ng mga kagamitan. So pagdating ko, nakatayo na yung tent ko. Bongga, di ba? Tapos andyan yung mga tita natin na iba, mabilisan lang naman kasi yung kanila, yung mga tent maliliit nga, cute lang, kabilis nang i-install So ngayon, may mga baon-baon na kami kasi nga pagtapos namin ng mga lahat-lahat yan, gutom na ang mga kabataan namin, may mga dala na kami ready na ng mga ulam. Habang nagpatayo kami dito ng aming mga lutuan tita, nagatirada na kami sa mga tinapay, pandesal, kasi medyo gutom na nga ba pang sapin-sapin sa tiyan. Hanggang nung natapos natin, nagtirada na kami ng aming lunch may bilo-bilo pa dyan si tita girly na luto. Kain na kami, marami kaming ulam tita. Kaya lahat-lahat kami may mga baon, kami mga pagkain. Para nga hindi na kami muna magluto-luto ngayon. Kaya medyo busy na, tsaka gutom na ba. Yung mga bata tita, wala yung pakialam kahit na gano'n pa yan kalamig ang tubig. Mga ilang beses na ngayon ako na nabihisan si Ashrid, pero pabalik-balik pa rin sa tubig. Sabi ko, bahala ka dyan sa buhay mo. Nang luluspad na yung kanila mga bibig tita, naga-purple na. Wala pakialam Dito sa Australia tita, pag nag-camping ka, bawal po magkuha ng mga patay na mga puno dyan sa palibot tita, kahit na marami, hindi yan pwede. Kasi according sa sabi ni Maring Girly, kasi expert man yan sila sa mga camping-camping, ginapagbawal daw yan ng government siguro na magkuha-kuha kasi maraming ang nakatira na mga birds siguro ba o mga other animals sa mga puno. So gina-preserve yan siya para magdami pag alam niyo naman dito mga mahal nila yung wildlife ba. So bawal yung magkuha-kuha tita, kaya may baon kami ng mga kahoy kasi si Kumaring malapit naman ang bahay niya dito, tsaka lapad-lapad ng farm nila, marami sila mga puno doon. Tsaka yung mga pandabok, yung mga dahon-dahon, mga patay dyan, yung mga weeds na yan yung ginagamit namin na pa-start ng aming fire, di ba? So ready nang lahat tita, ready na nga si Kumaring yung mag-disco, tsaka yung mag-dasmag, no? So nag-start na kami ng aming fire, kasi medyo malamig na nga tita, yung mga bata, gusto na din mag-play-play dyan, tsaka excited sila yung magsugba ng marshmallow ba, nagbihis na naman si Manding, nag-ilis na naman.
Ilang beses na yun nabasa, pinabayaan ko na lang kasi maya-maya pag dry na, doon na naman sa mga kasama niya. Nagatusmaw na naman sila. Maganda talaga tita na paminsan-minsan makalabas din tayo sa stress tsaka yung sa mga hectic nating mga gawain sa bahay ba. Lalo na yung sa mga tita na iba na may mga work sila no. O kailangan din mag-disconnect muna sa mga stressful na mga gawain dyan. So kami as a full-time mother, pagod din kaya ang buhay namin. Kaya binitbit ko din yung mga stress ko sa buhay. Kasi stress din yan sila sa akin, kaya maingay man bunganga ko. So yung mga bata dito, nagalaro-laro, nagatakbo sila, nagabantay lang kami. Kaya you know naman tita, mga bata very adventurous yan sila tita, kung saan-saan sila nagapunta. Si Celeste nga nag-aabot na kung saan-saan doon mga bato-bato, pero kasama yaman yung mga kanyang mga friend na mga lalaki, na mga expert na din yan sa mga ganyan na mga pangyayari. So sabi ko ate, mag-ingat kita talaga no. So may mga kasama pa tayo na darating tita, kasi nag-work pa man sila ni Tita Cherry, tsaka yung Tita Alma, tsaka Tito Simon, at tsaka yung mga kasama nila na iba. So pagdatingan na ng lahat, tita Bongga na nagtinda na ako eh. Ang problema ngayon tita, lahat ng mga paninda ko naubos naman, pero wala may nagbayad ni isa, puro lahat ang utang. Kaya ngayon ang hirapan ako maningil. Kasi alam mo, sabi niya mamaya abutan niya ng 1 taon. Ay, alright. So magluto na tayo ngayon tita. Ako po yung naka-in-charge dito na magluto ng sabaw. So magsinigang tayo ng lechon nung galing kay Kumaring ba. Tapos yung mga tita dito, nag-ibirada na ng mga tagay-tagay dyan eh. So marami din po sila mga dala ng mga inumin tita. Maliban sa akin eh, nagdala din ako ng konti. Yung very very light lang. Alam niyo naman na bawal ako dyan. Kung sana lang, kung kaganda din sana magtagay-tagay. Uy, kaso nga lang ang problema natin, tagay now, patay later. Ay, hindi naman. Pero yung mga balatian natin, diba, tutukal man yun siya. O, magigising sila. Nagtilaw nga ako ng konti. Yung linagyan ko na ng maraming gatas ba, pero nagtukar agad eh. Ito, tinuwad ko na lang. Tsaka nagbitbit na ako ng tubig para pang bunlaw. Ito mamaya sa mga iigit sa sobrang lasing. Pero tita, hindi man sila pala inom ang mga kasama ko. Ay, very, very light na natulog nga sila na maaga. Ay, naano man yung mga tita na yan. Ay, akala ko pa maglasingan sila. Wala man. Ang daming sobra na mga inumin. Tinala pa rin pa uwi eh. Yung ibang mga kasamahan namin, ng mga tito at tita, nagpunta sila dun sa unahan tinang bato. Nag-fishing sila. Tapos kami dito, nag-dasmag challenge kami habang nagapalambot kami ng aming sabaw. Kasi nga pang dinner na namin yan. O maganda ng view, tita. Very relaxing talaga. Sabi ko sa inyo, magpasyal-pasyal kayo. Yung anak ko na pantasma, tinanggahi na po siya sa lamig. O naninigas na po yung balat niya kasi wala nga kaming fresh water dito. Kahit na medyo ice water yan, nagre-reklamo siya. Binanlawan ko siya dyan. Ikay puno na nga siya ng balas, tita. O, ilang beses na yan sabi ko sa iba, balik-balik ka pa dyan mamaya. Iwan ko na lang si Astrid. Na-enjoy mo talaga yung mga bata, tita. So sabi namin ni Kumaring, magplano naman kami ng next namin na camping. O, dapat sa dagat pa rin. Kaya ma-enjoy man, tita, makapag-fishing kayo dyan. At the same time, yung mga bata, nagapanghuli sila naman kung ano-ano dyan makikita nila sa water. Pag ganito, wala na mga sitwasyon, tita, na nasa labas kayo, wala ka talagang mararamdaman ng mga stress at mga lungkot dyan. Yung mga dinadamdam mo sa katawan, mawawala. Kasi puro naman tawanan ang ma-experience mo. So sabi ko, ate, samahan mo ko, puntahan natin yung sasakyan natin. Baka ano din ng tubig, impas tayo kay lula mo. Diging dala-dala natin yan dito sa kadagatan. So buti pagdating namin doon, tita, ay kay low tide man, very safe. Kasi sabi man lang ni Kumari na very safe. Kasi siya man nila ginalagay minsan yung ibang mga sasakyan. O, di ba kaganda, very relaxing. Maalala mo talaga yung mga moment ba na nag-struggle ka sa buhay ba? O, at least kahit pa paano, medyo na okay na ngayon. O, so pagdating namin dito, ready na, magkain na tayo. Sa amoy pa lang ng sabaw, te. Sabi ko sa'yo, makapila ka talaga na magkuha ng sabaw. Ako kaya nagluto niyan. Kapal ng mukha. Okay, pero si Tita Alma ang nagtimpla niyan kasi nag-alis nga ako. Siya ang naghihulog ng ibang mga gulay dyan. So, kudos din sa mga tita na nagtulong ng mga luto-luto. Tsaka may mga baon din sila, tita. Ang daming mga pagkain. Ay, ambot na lang sa kanila. Nagdala din mga pagkain sila ni Tita Alma, Tita Cherry. Kaya nagtulong-tulungan kami, no? Tapos may mga marshmallow. Kasi kanina pa yung atat na atat yung mga bata dyan. Yung sabaw na lang, tita, ang niluto namin sa gabi. Kasi nga marami kami mga dala ng mga ulam. Sila ni Tita Alma, Tita Cherry. Marami na kami ting mga ulam. Tapos may isda din na nahuli sila ni Tito. Doon di ba nag-fishing sila? O yun din ang sinugba namin. First time experience din sa ibang kasamahan namin na nandito, tita. Lalo na yung kay Tito o yung kanyang asawa bago lang yung dating galing ng Pilipinas. O, parang welcome party na din namin. Dinala namin dito sa malamig na lugar. O, diba? So, para maginit-init yung aming malamig na katawan, tita, kasi mafe-feel mo na talaga, di ba, autumn na dito sa amin. Ay, makarena lang yung kulang yan, tsaka yung mga lambada dyan. Gintira na namin, mga dayang-dayang.
Maganda kasi pati mga anak namin tita, nagsasayawan din sila pati si Astrid, ginabirada niya yan Doon siya kasama kay mga tito, may nagabantay men sa kanya kasi nga yung mama niya, vlogger mo. Super saya talaga tita, try nyo balan, maglabas din kayo minsan, paminsan-minsan. Yung mga plano nyo ng mga kaibigan nyo na lagi nilang nadodrawing, biglain nyo bala, bunlutin nyo sila, tsaka dala na puntahin mo na doon sa kung saan-saan man yan. Para mawala din yung mga kaburingutan nila, yung mga kastrisan sa buhay. Alam niyo minsan may mga kasama tayo dyan na lagi nagatawa-tawa yan, pero deep inside, maraming problema yan, te. Wag na kayo magdagdag, be kind, be nice. Ganyan, magtagay kayo, tingnan si kumaring, Ganda tirada niya, inggit na inggit man ako, tita. Hindi naman talaga importante na magtagay-tagay ka para mag-enjoy, no? Pero minsan naiinggit din ako. Ikita mo yung mga tawanan ng mga kumari ko, mga cheers, kampay-kampay. Naiinggit din ako, tita, kasi masarap din minsan mag-inom-inom, paminsan-minsan. So, pinatulog na namin yung mga kabataan para kami ng mga nanay, makabirada na kami dito na thinking na yung mga anak namin, safe na sila, natutulog na sila. Tapos kami naman hanggang maghating gabi, kung sino matira matibay, tagay-tagay. Para sa akin, tita, nag-i-enjoy din ako na i-capture yung moment na nag-i-enjoy mga kaibigan ko, tita. Very priceless na ang ganyan. So, nag-try din ako ng kahit ng konti, may nagbaon din, pinabaunan din ako ni uncle, yung very mild lang siya, nilagyan ko ng maraming milk. Ay, abaw na ilang sip pa lang, tita, umatake na yung aking, alam nyo na dyan, kaya tinuwad ko na Bala na yan, importante na while nandito tayo sa malayo na area, safe tayo na nakakahinga. Hindi naman yan maganda na magdagdag tayo ng problema sa mga kaibigan natin. Hanggang paupos na yung aming kalayo dyan, ako na talaga dito, te. Ako talaga ang winner. Inantay ko talaga na makatulog na sila, na makapasok na sila dun sa tent nila. Para nga ako mag-break ng record na ako talaga yung panalo. Time check. Alright. Ako na lang talaga naiwan dito. Tsaka may konting kalayo pa. Sabi ko, Maring, may mga nagalakad-lakad. Sabi ko, Maring, magpasok ka na sa tent mo. Para ako talagang winner dito. Pagkapasok niya, pumasok na din ako. Baka may aswang at dagitin. Ako lang mag-isa. Pero ako ang winner. Diba? Enjoy, tita. Magcamping na kayo, uy.